Ang tugon ni Jesus sa walang lamang mga salita. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagpropesiya sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay nagpalayas ng mga demonyo at sa iyong pangalan ay nagsagawa kami ng maraming himala? At pagkatapos ay sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong nagsasagawa ng katampalasan. Mababasa po ito sa Matthew chapter 7 verse 22 hanggang 23. Panginoon naming Ama sa langit, marami pong ulit salamat sa oras po na ito. Maraming salamat rin po Panginoon sa bagong araw po na ito. Tulungan niyo po kami Panginoon na maintindihan po ang inyong mensahe ngayon. Panginoon, hindi lang maintindihan, ay talaga isa sa puso po namin ito at isasagawa sa aming buhay. Panginoon, naway itong mensahe po na galing po sa inyo ay maging paraan para sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo Jesus bilang Panginoon ay maligtas. At Panginoon, sa mga mananampalataya ay mas lalo lumalim ang kanilang pananampalataya. Katulad ko, palalimin niyo po ang aking pananampalataya. At Lord, patawarin niyo kami sa mga kasalanan namin at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa unang pagbabasa, ito ang ilan sa mga nakakagulat at nakakakumbinsi na mga salita na binigkas ni Jesus. Ang pangunahing issue para sa kanya ay ang pagsunod sa kanyang salita at kalooban. Kaluanan ay ipinahayag niya, kung kayo ay magpapatuloy sa aking salita, kayo nga ay tunay na mga alagad ko. Mababasa niyo po iyan sa John chapter 8 verse 31. Ang lahat ng walang laman na salita at pananalita ng paggalang kay Kristo at ang mababaw na mga gawa ng di umano'y pag-alalay ay dumating na ngayon upang hatulan ang lahat ng masuwayin na umaangkin sa Panginoon. Nang sabihin sa kanila ni Jesus, hindi ko kayo nakilala kailanman, hindi ito nangangahulugan na hindi niya alam ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ngunit sa esensya, hindi ko kayo nakilala bilang aking mga alagad at hindi ninyo ako nakilala bilang Panginoon at tagapagligtas. Pinili mo ang iyong kaharian, ngunit hindi ito ang aking kaharian. Ang buhay na nag-aangking Kristiyano ngunit sa anumang paraan ay hindi tunay na nagpapakita ng kanyang kabanalan ay hindi nagtataglay ng tunay na kaligtasan. Ang ganoong propesyon ay nagmumula sa isang patay na pananampalataya na hindi nagbubunga ng mabubuting gawa. Mababasa niyo po yun sa James chapter 2 verse 17. Ang tapat na mga disipulo ay hindi matitisod at magkakasala kung minsan. Kung hindi sana itinuro ni Jesus ang tungkol sa pagpapatawad ng mga utang o kasalanan. Mababasa niyo po yan sa Matthew chapter 6 verse 12. At pag-amin ng mga kasalanan. Hindi maaaring asahan ng mga mananampalataya ang pagiging perpekto sa buhay na ito, ngunit dapat nilang asahan ang patungo sa direksyong iyon. Ang mga nagpapatuloy sa katampalasan ay nagpapakita na sila ay hindi mga Kristiyano. Gaano man ka-orthodox at panlabas na taimtim ang relihiyosong aktibidad na hindi nagmumula sa pagsisisi sa kasalanan ay nagpapakita ng pagnanais na sumunod kay Kristo ay paghihimagsik pa rin laban sa batas ng Diyos. Tanungin ang iyong sarili. Hindi ito pagmamayabang sa ating sarili kundi kay Kristo kapag tayo ay umamin sa mga lugar ng espiritual na paglago at tagumpay laban sa kasalanan. Sa anong paraan mo nakikita ang iyong sarili na lalong naaayon sa kalikasan ni Kristo? Panginoon naming Ama sa langit, tunay at napakatalinhaga at napakatalino ninyo Panginoon. Panginoon, naway kami ay hindi gumagawa lang ng mga bagay dahil ito ay nakasulat, ngunit walang pagmamahal. At hindi namin ito ginagawa dahil gustong-gusto namin ginagawa ito dahil Panginoon namin si Jesucristo.
kundi Lord, gawin namin ito ng buong pagmamahal kay Jesucristo na aming Panginoon at hindi pagkukunwari o pakitang tao. Lord, sana maintindihan po itong mensahe na ito dahil ang tunay na pagtanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon ay buong pagmamahal na pagsilbi sa Kanya at hindi pagkukunwari lamang o panlabas na kanyuan. Basbasan niyo po yung bawat isa at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless po. Ulit po, itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English. Itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.